Si Ka Tony ay isa na namang farmer dito sa Cruz Naligas, no? Kasama din nila Mary Ann. Tapos nakakatawa yung sinabi niya na malaki yung pamilya nila, tapos lahat ng kapatid niya nag-aral. Tapos siya, hindi siya nag-aral kasi tumulong siya sa tatay niya para buhayin yung pamilya. So siya yung hindi nakapag-aral. So hanggang ngayon, tumanda na siya, dito pa rin siya sa bukid. Nagtatrabaho pa rin siya rito at ayaw niyang tumigil kasi pag tumigil daw siya baka manghina siya. Nakakatuwa kasi lahat ng harvest niya para sa pamilya niya, pati yung mga kapatid niya binibigyan niya ng mga harvest niya. Tapos lahat ng palay na harvest nila, enough na yon, nakakainin nila sa buong taon, hindi sila bumibili ng palay. Tapos organic yung way of farming niya. At nakakatuwa yung sinabi niya na araw-araw nag-iipon siya para pagdating ng taniman, meron siyang madudukot na pangpuhunan sa kanyang palayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Introducing ang iba pang mga special guest speakers para sa agribusiness grand meet and greet. William Tiu Lim, ang founder ng Mega Prime Foods, ang gumagawa ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best, home of original tocino. Open pa ang early bird promo. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Kita-kita po tayo sa August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Ka Tony, butit hindi ka nagsasawa. Ito buhay ko talaga eh. Hindi ako nakapag-aral dahil dun sa sakayin to eh. Dahil ito ibinuhay namin sa mga kapatid namin ng mga magulang namin. Yung mga kapatid mo nag-aral? Oo, sa totoo lang, mayroon akong kapatid nasa Amerika eh. Pero hindi ko iniisip yung nasa Amerika. Hihingi ako ng tulong, hindi. Kasi ang iniisip ko doon, oo, dollar nga kita niya doon. Pero ang gastos niya doon, dollar din. Eh kung ipapadala niya rito pera, maaaring yumaman siya. Pero pagka doon lang, ganun din ang buhay niya. Tapos ng civil engineer yun. Pagkatapos, nag-ano siya ng US Navy. Natanggap naman siya doon. Kaya kako nga, sabi nga, dapat kung hindi ka nagpunta ng US, maaring contraction, kami na lang ang tauhan mo. Malaking tulong sa amin yun. Eh kaso, mas ginusto niya yung dollar. Punta siya ng Amerika. Eh, yung mga iba kong kapatid, nasa St. Luke's, aral, naging ano ng St. Luke's. Yung iba naman, ang trabaho sa City Hall. Ako lang ang talagang halos walang pinag-aralan. Kasi tinutok ko nga yung sarili ko rito sa pagsasaka. Kasi nung maliliit kami, nung ang magulang ko lang ang siyang naghahanap buhay, halos parang sasala kami sa oras. Kasi sa loob ng 1 taon, nang kami may palay. Ang magulang ko, ano lang, ang sapatero ng Marikina. Yun lang ang trabaho namin niya. Siyempre, 11 kami. Sa lakas namin kumain. Sandali lang ang bigas, ubos. Ang baga sa ano, sabi nga ng kapitbahay namin noong araw, para kayo laging parang piyesta lagi sa inyo. Eh, parang isang kalderong malaki ang saingan namin. Eh, kaya yun, ang iniisip ko, makatulong sa magulang ko magsaka, nakikiani ko, nung araw kasi walang tracer, panay nakikigapas kami, no? Unusan, para madagdagan lang yung aming bigas. Para hindi kami sumala sa oras. Kaya yung mga kapatid ko, pinag-aaral ng magulang ko, so, parang ako naman,
Tumulong. Tumulong lang ako sa kanila para sa ikabubuhay namin. Ganun ang nangyari sa amin. Awa naman ng Panginoon Diyos, nakatapos sila sa lahat. Hindi ko naman sinasabing tanaw ng utang na nila yung tulong ko sa kanila. Kasi kusa lang yun eh. Hindi ka nagsisisi? Hindi. Kasi ito ang ginagisnan ko. Ang magsisisi ko pagka nawala itong bukid na to. Kasi saan pa ako magsasaka? Ano pa pamamana ko sa mga anak, sa dalawa kong anak? Paano magiging buhay nila? Sila nakapag-aral hanggang high school lang. Yung mga anak mo? Yung isa high school, isa college. Yung isa, ang iniintindi ko dahil high school lang, ang laging napapasukan lang niya, mga minimum lang. Minsan, tuwing 6 na buwan, siyempre, kalkulatual lang, tanggal siya. Hanap naman ng hanap buhay. Kung meron sa kayong ganito, kahit mawalan ka ng hanap buhay na 2 buwan, 3 buwan, meron kang makakain. May hilig ba sila sa pagsasaka? Meron naman. Kaya lang, yung inaano ko nga, may pamilya na rin. Yung pera sa iyo muna. Akin lang yung palay. Basta tayo, pare-paras tayong kakain. Yan ang inaano ko. Ngayon, pagdating ng araw ako, saka ka pumalit sa akin pagka sinabi kong hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya. Mga ilang taon pa yung time? Hindi natin masasabi ang panahon eh. Pero ko, ang pangarap ko, pasigitan pa ko pa magulang ko eh. Kung sa akin, hindi naman tayo masusunod doon. Ang pakiramdam ko, parang kayang-kaya ko pa eh. Kaya niyo pa? Kaya ko pang magbungkal ng malaki. Sa ngayon, ako na lang ang pinakamatanda rito na ano eh. Ikaw na pinakamatanda. Pero yung lahat naman ng kasamahan ko, puro senior na rin. Yun ang, ang nakatutuwa lang ako. Hindi ako binibigyan ng Panginoon Diyos na matinding sakit. Kahit ganito edad ko, wala pa akong maintenance. Wala kayong maintenance? Wala, hindi ako nag-maintenance. Yan ang pasalamat ko sa taas. Pagka kasi nagkasakit ka, sabihin mo nagkasakit ka, bibigla ka ng hina. Saka isa pa, kaya hindi ko mabitawan to. Pag binitawan ko to, nangihina ako. Kasi hanap-hanapin ng katawan ko yung gawain ko eh. Kaya ako nasasabi naman ganon, lahat ng mga tiyuhin kong umalis sa pagsasaka, bigla silang nagkakasakit. Humina, hanggang sa namatay na. Ganon ang iniisip ko. Kaya ang ginagawa ko nga, ayaw ko nung merong fertilizer na artificial. Para hindi ako makakain ng chemical. Pati yung mga anak ko, hindi ko pinakakain ng hanggang maaari. Ayoko ng ano. Ito, yung mga inaani ko dito, yung mga anak ko, mga kapatid ko, binibigyan ko niyan. Hindi ko pinababayaran, binibigay ko lang sa kanila. Kasi, ang talong ngayon, ang mahal ngayon ng talong. Ika ko ha, hindi mo pa alam kung anong ginagamit dyan. Ito, walang ginagamit na fertilizer na iba. Sa taba, inaasa ko lang sa taba ng lupa. Yan, yung pinaka-maintain ko yan. Pagka nabulok ang damo, lalagay ko sa puno ng pananim ko. Yun. Yun lang. Kami lahat dito ngayon pa lang magbubukas ng bukid. Ngayon pa lang? Ngayon pa lang ulit. Yan, taniman talaga naman namin dito. August. Kailangan tunduluhan ng buwan na ito. Next month na? Bago duluhan itong buwan na ito, makapunla kami. Punla na? Para August, makapagpatanim kami. Sabay-sabay din kayo magpupunla? Hindi naman. Kasi kukunti na manananin dito eh. May agwat kami 2 araw, 3 araw, gano'n. Para nakatanim siya, yung kabila naman ng isa. Gano'n. Hindi kami pwede sabay-sabay kasi madalang na manananim dito. Hindi katulad nung araw, maraming manananim. Sa probinsya, maraming manananim. Kasi mga parang may pilapil ba yung mga palayan? Meron yan.
Hindi pala makikita. Hindi makita kasi malalaki yung damo. Malago, damo. Yan, katulad yan, no, pilapil yan. Yung banda ron, pilapil. Ngayon lang lumaki yung damo tayo na nag-ulan-ulan, no? Nag-ulan-ulan. Dati, walang kadamo-damo yan. Brown yan. Brown na brown yan. Nung maulan-ulan, yun, bumilis ang takbo. Tubo. Yung exercise dito ang hinahanap-hanap ng katawan ko. Pinaka-exercise niyo. Pagka wala akong exercise, wala. Pagka sa bahay lang, malulumpo ko. Yung mga anak ko, ayaw na akong pagsakay, matagal Ayaw na. Ano sabi nila? Huwag ka na magsaka kami, hanap buhay naman kami, kaya na namin ikaw buhayin. Hindi ka ako yung bubuhayin mo ko. Hindi na ako makakagalaw, yung baka yung dugo ko, pumirmis na lang ng wala na. Yun ang ayaw niya. Malumpo ko. Imbis na tatagad ako ng 70 o 80, maging 60 lang ako, patay na ako kako. Sige, matanda ka na eh. Pabayaan na lang dahil sa hilig mo. So ayaw ko na rin nila payagan kung tutuusin. Kung tutuusin, ayaw na nila akong pagsakahin. Paano naman ako yung ginagawa ko? Wala nang hahalinhan niyo ba ako? Hindi, saka na muna pag hindi mo na kaya. Tigas naman ang ulo mo eh. Pero sa tingin mo, hanggang edad ka, tay, nakakayanin mo pa to? Ang ano ko, kayang-kaya ko hanggang 80. Ilang taon ka na ngayon? 60? 69. 69, 11 years pa. 11 years ka pa magsasaka. Yun ang pangarap ko, hanggang kaya ko, gagawa ako. Dahil yun ang hinahanap ng katawan ko. Tapos nag-umpisa kang maging farmer, ilang taon ka lang nun? Nung talaga sarili ko na, Oh. hindi pa 15 anyos. 15? Nandito ka na sa bukid? Nagsapul ako magtulong sa mga kapatid ko, 10 taon pa lang ako. Oo. Pagkatapos nagsarili ko ng saka, 15. Anong taon ka nag-asawa? Edad ko ng mag-asawa ko, 38. 38. So binata ka na matagal na nandito ka lang, nagsasaka ka lang? Nagsasaka lang ako. Wow. Ang naging asawa ko, edad nga, 18 lang eh. Yung maging asawa ko eh. Bata. Saan mo nakilala? Dito rin, sa bukid. Paano? Anong trabaho niya dito sa bukid? Wala, nagpunta lang yun doon sa kapatid niya. Ay, yung kapatid niya magsasaka? Nakatulong namin mag-aanim, doon. Ngayon siya nakilala. Sa pool noon, hindi naman ako marunong manligaw eh. Yung matatanda nga ng ligaw doon eh. Sinabi ko nga doon sa lelo ko eh. Ayoko na mag-asawa. Hindi, mag-asawa ka, sayang ka. Sabi? Ang ginagawa, siya pa bibili ng pangregalo sa misis ko. Bigay mo yan ha. Bibigyan ako 100, pambili chocolate. Bibili ko doon, 50 lang. Putang ina mo. Makikikain ka lang eh. Sila paring Popoy. Alam ni paring Popoy ang kwento ko. mo? Pati yan, tumulong niya manuyo doon sa asawa ko. Naging asawa ko. Napakasarap ng buhay dito, sariwa hangin. Mailiwalas ang paningin mo. Pagka malinis to, puro palay makikita mo. Mabango. Hindi katulad sa... Mabango, no? Yung sa umaga, no? Sa umaga. Hindi katulad dun sa baryo. Puro pollution na makikita mo doon. Malalanghap mo doon. Nandiyan yung nagsisiga ng tanso, nandiyan yung mga sasakyan. Dito, wala kang makikita rito, kundi makami mo rito, puro mabango. Sarap ang hangin. Doon sa baryo, wala nang hangin, bilasa na pag dumating doon. Pero kalapit lang ng baryo, di ba? Yan lang? Yun lang. O Tony, anong mensahe mo sa mga nanonood sa atin? Sa akin, mga nanonood o mga kaibigan sa buong huwag kayong mag-alala sa pagmahal ng bilihin. Sa sariling sikap, mabubuhay tayo. Basta meron tayo, ngayon hindi naman uso lang itong lupan to. Meron tayo mga
yung component na ginagamit na para sa halaman, Mm. yung kahit dun sa paso, pwede naman tayo magtanim ng halaman para mabubuhay pa rin tayo. Mm. Isipin natin yung tulong ng gobyerno, mahirap tayong tulungan agad-agad ng gobyerno dahil sa lawak ng iniisip nilang tutulungan. Hindi ko man sinasabi, meron ding may tulong ang gobyerno, yung ibinigay dun sa isang tao, hindi naman yun lang ibibigay sa iyo. Mga bigyan ka ng 10 piso, yun na lang. Nyari, ang pagbigay 500. Baka Hindi nakakarating lahat. Hindi nakakarating lahat. Kaya huwag tayong aasa sa gobyerno. Kung meron tayong kaprasong taniman, magtanim tayo para umasenso rin tayo na hindi na tayo intindihin ng gobyerno. Huwag tayo masyadong magpaintindi sa gobyerno dahil malaki ang tungkulin ng presidente sa buong Pilipinas. Malaki ang problema ng Pilipinas. Kaya tulungan din natin sila. Ang laking tulong nung hindi tayo iintindihin ng gobyerno. Ayan, si Tony Dizon po, sa ngayon siya na ang pinaka may edad na farmer dito sa Cross Naligas. Kuya? Well. Ayos lang, kuya. Maano lang to, para maano namin ng UP. Pambili ng ano. Salamat. Dagdag. Tayo, mistiso ka. May lahi daw kami ng Kastila kasi sabi ng mga lolo ko, ganun eh. Nalahian daw ng Kastila nung panahon ng Kastila. Naging anak siya ng Kastila, Pilipina yung anak, nanay niya. Talaga. Naging anak, naging asawa, Kastila. So yung lolo mo yan? Mistiso rin yung lolo mo? Yung si Jose Salvador. Ayun ang sabi sa amin ng magulang namin. Ng nanay ko, pati tatay ko, yun ang sinasabi. Dahil doon nung sinakop ng Kastila nung araw to, ganun ang kung ano gusto nung Kastila rin, yun ang masusunod. Parang hapon din yun eh. So nung panahon ng Kastila, andito na sila? Itong lugar na to? Oo. Ang Cross Naligas, kasi ang titulo ng Cross Naligas ng simbahan, Spanish title. Kaya ibig sabihin, ngayon iniisip ko, ibig sabihin, wala pa Kastila, andito na kami sa lugar na to. Kaya nga sinasabi namin sa UP, kayo, wala pa Kastila, andito na. Kayo, nilalagay nyo dyan, 9 years, after the war. Ang nakalagay dyan, 1908. Panahon lang ng hapon kayo dumating dyan eh. Kasi yung eskwelahan ng Maynila, yung address doon, dito din nila. Kaya ginawa nila parang main to, hindi yung Maynila. Sa Maynila talaga yung 1908. Oo, 1908. Naanuhan namin dyan, 1939 ata sila rito eh. Dumating eh. Ang laki ng agwat namin sa kanila. Sir Tony, maraming salamat. Salamat din po. Sir, magkita tayo ha. Balik ako dito pag nagtatanim na ng palay ha. Pakita natin na talagang may palay dito. Opo. Ayan, sige po. Hindi pa kayo uwi? Hindi pa. Anong gagawin niyo dito? Maglilinis ako nitong halaman. Baka madalas kayo ha. Yan, papakita ni Tony na nagtatrabaho pa rin siya dito sa bukid. Pilapil yan tayo. Yan ang pilapil. So kung magtatanim na kayo, talagang tatabasin mo yan talaga. Tatabasin lahat to. Bago paararo, tatabasin yan.
Tatabasin muna bago mag-araro. Para makita ng operator. Hindi ka nagbobota, tay? Hindi. Ayaw mo? Baka mapaspan pa ako pag ano. Marami bang pilapil? Marami ito. Hindi lang 10 pilapil ito. Kasi yung lupa hindi pantay, no? Kuya, no? Dito mas kagaya dito, mas mataas dito. Mas mababa dyan. Mababa dito. Hindi may ipon ng tubig dyan. Para makita lang naman na yan. Operator. Yan lang naman, no? Makita lang na operator. Saan ka magbibini? Doon ang tundaan ko. Paikot. Ganun yan eh. Parang rice terraces din, ano? Paikot. Dati na yan, Katoni, na ito, o gawa. Hindi, dati na yan. Dati na yan. Hindi mo binabago. Binabago ko na. Kunyari, magpapatuloy. Babaguhin lang yan. Nagpapatungan lang ng lupa. Dinadagdagan. Tuwing taniman. Yung taniman yun. Ang galing yun, oh. Paliko. Hanggang saan to? Ganda sa dulo yan. Ito ni. Doon. Hanggang dulo. Hanggahan namin ito. Popoy. Hanggang kay Kuya Popoy. Doon lang hanggahan niya. Hindi kayo nagsasabog tanim. Transplanting kayo talaga. Gusto namin kaspalting kasi noon na uso-uso. Mahirap. Mahirap damuhan. Pag sabog tanim. Saka ang uhay, maiksi. Hindi katulad nung transfer. Hindi isang nangkal, hindi higit pa. Ilang araw nyo tatabasin to bago lumitaw lahat yung pilapil? Ay, mga 2 linggo to. 2 linggo? 2 linggo? Tiyagaan talaga. Ang tiyagaan. Minsan nga, walang tiyaga, walang nilaga. Opo. Mapurol na. Nagpipilapil ka para ma-hold mo yung tubig. So, para tataasan yan, para maipon. May ipon. Yun ang ginagawa namin. So hanggat hindi bumubuhos yung malakas na ulan, hindi kayo makapagtanim? Hindi. Hanggang walang tubig. Pagka nagkatubig, hawararo ka agad. Kaya lang, kailangan maibasta yung ganito. Silapid. Mahawanan muna. Para ginhawa yung operator ng pagliko-liko. Sige, okay na yan. Baka mapagod na kayo masyado. Hindi ka magkakaroon ng ginhawa pag hindi ka naghirap. Magandang title yan, ha? Hirap muna bago ginhawa. Kasi sasapul ka maghawan, lilinisin mo muna, tapos gagastos ka. Sa bandang huli, kaya sinabi kong ginhawa, may kakainin. May kakainin. Yun ang sa akin. Kung hindi ka naghihirap sa yung paghahanap buhay, hindi ka mabubuhay dahil wala nang magbibigay sa iyo ng biyaya kung hindi ka naghihirap. Apo. Yun ang sa totoo lang ang gawain namin magsasaka. At ang pinakamaganda sa lahat ng harvest ni Kuya Tony ay para sa kanyang pamilya. So, yung palay, once a year lang kasi sahod ulan lang ito. Pero lahat ng harvest nila, enough naman na para may kainin sila for the rest of the year. At maganda yung sinabi ni Ka Tony na araw-araw nag-iipon siya
Yung imbes na pambili niya ng bigas, dahil may palay siya, may bigas siya, iniipon niya para pagdating ng tanim, meron na siyang madudukot, may pampuhunan siya. Pampuhunan. Galing. Mahirap mangutang eh. Mm. Pagka wala kang trabahong katulad ko, Mm. hindi ka basta-basta pautangin. Pautangin. Kung wala kang krotikal na, kunyari, mga sanda mo to, yun, pwede. Mm. Eh, bakit mo isasanda eh? Dito ka nga, kumikita ng naghanap ng kakainin. Oh, baka mamaya, hindi ko matubos eh. Mm. Hindi na ako takot. Mm. Mahirap yung masabihan ka ng tao na balasubas naman itong matandang to eh. Mm. Okay. Ayoko sila. Katony, thank you so much. Recap lang po tayo. So, si Katony ay isa na namang farmer dito sa Cruz Naligas, no? Kasamaan din nila Mary Ann. Tapos, nakakatawa yung sinabi niya na malaki yung pamilya nila, tapos lahat ng kapatid niya nag-aral. Tapos siya, hindi siya nag-aral kasi tumulong siya sa tatay niya para buhayin yung pamilya. So, siya yung hindi nakapag-aral. So, hanggang ngayon, tumanda na siya. Dito pa rin siya sa bukid. Nagtatrabaho pa rin siya rito. At ayaw niyang tumigil. Kasi pag tumigil daw siya, baka manghina siya. Nakakatuwa kasi lahat ng harvest niya para sa pamilya niya. Pati yung mga kapatid niya, binibigyan niya ng mga harvest niya. Tapos lahat ng palay na harvest nila, enough na yun, nakakainin nila sa buong taon. Hindi sila bumibili ng palay. Tapos organic yung way of farming niya. At nakakatuwa yung sinabi niya na araw-araw nag-iipon siya para pagdating ng taniman, meron siyang madudukot na pangpuhunan sa kanyang palayan. Ayun. Ako na muna. Malalim, Daddy. Ito, tambak ko. Ay! Nahan ako muna. Tambak to o malalim dito sa kabilang side. Naalala ko na. Dito nga. Malalim sa kabila. Tapos na. Tapos ka na? Benta lang po ako saglit ng talbos. Tapos babalik ko yung takway doon. Yung order ko. Ando na po. Okay. Ganda rito, no? Wala sa QC. Ito, Loyola. Miriam Ateneo. Okay. Kadaan. Umulan, no? Kaya, Daddy. Yan. Talong ka rin pala kanina. Malakas ulan kagabi. Ano eh. Ay, Malakas ulan kagabi. malinis to last time. Ito, Sob. Morning. Ayan, yung mga baby sila. Ang dami, oh. Ang daming hayop, oh. Di ba? Nag-uulam kayo ng pato? Mary Ann, nag-uulam kayo ng pato? Opo, adobo sa gata. Madalas. Yun po yung ano. Buti pa kayo, nag-uulam kayo ng pato madalas. Kamahal-mahal kaya niyan. Tanggalin mo muna yung ano. Yan na ba yung ano? Talbos and Yung pang-ulam na rin kasi namin. takway. Ganun ka kataba. Kasi Okay lang. pag hindi mo laging napipitasan, umaano. Wait lang. Wow, parang may buko yan oh. Ginawa ko na po yan dati.
Ay, Mary Ann. sa mga doktor sa health center. Nagdo-donate ako ng ano sa kanila. Mary Ann, merong event ang agribusiness sa August 18 Saan po yun? sa Gazebo Royal sa Visayas Avenue. May subscriber kami na feature na nag-sponsor sa'yo. Dalawang tao daw. Dalawang tao? Ikaw or asawa mo daw po or papa mo. Dalawa lang. Per two. For two ang in-sponsoran niya. I mean, ang pupunta, 2 tao Dalawang lang. tao. Ganda. So, pili ka daw kung si Kapopoy o ang asawa mo. Pwede na Kasama siguro mo. yung biyanan ko na lang. Yung biyanan mo na lang. Kahit minsan nakakapagod na. Kasi, Dahil iba-ibang tao. opo, nakakapagod na din talaga minsan. Pero, syempre, bilang ako na medyo bata-bata pa, naiintindihan ko naman po sila kung bakit sa ilang taon parang ayaw na nilang humarap, ayaw na nilang magsalita. Kasi masakit balik-balikan yung mga kwento ng mga magsasaka. Ako nga, sorry, nagiging talaga ako pagdating sa medyo malalim kasi yung kasi ramdam ko yung sakit ng mga pinagdadaanan nila. Kasi may mga kapatid akong farmer sa probinsya na until now, hirap na hirap sila sa buhay. Sila yung naglilinang ng lupa, sila yung nagpapakahirap. Pero bakit parang sila yung napag-iiwanan ng panahon? Ganon yung pakiramdam namin. Pakiramdam ko na as a farmer na kami yung laging babad sa init, yung laging kasi sometimes paglalabas ka galing bukid, may time na anuhin ka titingnan yung tsura mo. Siyempre bilang ako nagtitinda, may mga mancha yung damit ko minsan or yung mga dumi sa kuko. Kasi hindi naman din nila alam na isa kang farmer, na may farmer. Minsan nahihiya ka rin na marap. Pero for me, unless na wala akong tinatapakan tao, ginagawa ko kung ano yung tama. At wala talaga akong kinaargabyado. Tuloy-tuloy ako. At yun nga, hindi ako, kahit sabihin mong nakakatakot, syempre ang usapin is lupa. Laging nandyan yung, pero bilang isang babae, kung mananahimik ka kasi, patuloy lang, diba? So, mas maganda. So, binuvoice out ko, pinapakita ko sa mga video ko kung ano yung lagayan ng bukid. Ganun ko kasi kamahal tong bukid na to. Basta bukid, basta lupa. Naging sandigan ko po kasi ito nung nag-aaral ako. Kung bakit ako nakasurvive, bakit ako nakatapos ng high school. Siya, ang lupa, siya ang pinagkunan ko kasi sa pera, wala talaga. Wala din akong tatay. Hindi rin kaya ng nanay ko pag-aralin ako. So, kaya mahal na mahal ko yung lupa. Hindi ko gugustuhin na masira siya. Na hindi ko, parang yung buhay ko konektado sa kanya. Kasi marami akong naranasan, hirap, pagkakasakit. Laging yung lupang to yung naging sandigan ko. Yung naging katuwang ko, maliban sa asawa ko na pinaparamdam niya sa akin na, Mary Ann, alagaan mo lang ako. Magsipag ka lang. Magtanim ka. Hindi kita pababayaan. Tapos, andyan ang Panginoon. Gagabayan ka niya. Basta, gawin mo yung tama. Maging mabuti kang tao. At, ipakalat mo sa buong mundo. Ang isang babaeng magsasaka o yung isang farmer ay karapat-dapat sa lahat ng biyaya ng Panginoon, sa lahat ng mga binigay niya dito sa mundong to na dapat dumami kaming mga farmer na pangalagaan kung ano man yung ibinigay sa amin ng Panginoon. At alam ko na laging siyang nandyan kasi maraming pagsubok na yung pinagdaanan ko. Kung iba sigurong tao bumigay na. Pero ako, nandito ako, nakatayo sa harapan niyo. At umaasa ako na pagdating ng panahon, hindi lang ako yung maninindigan para sa mga farmer natin. Dumami kami at huwag kaming susuko. Pagpatuloy namin at
mahalin namin ang inang kalikasan. Maraming mga papel na may papakita na nakatapos sila, na pinagmamalaki nila. Pero pansinin mo, sa panahon natin ngayon, ano yung kulang? Nakikita ko kasi ang kulang sa mga namumuno ay yung pagmamahal at malasakit sa kapwa. Kasi kung meron nun, siguro noon pa, nabago na yung buhay ng mga farmer. Kasi, aminin natin, mga matatalino sila, may mga papel silang tinapos, may mga degree sila na hindi kayang tumbasan ng ibang tao, ng mga magsasaka. Pero yung kulang talaga na nakikita ko is, yun nga, kulang sila sa malasakit sa kapwa. Kasi kung meron talaga nun, maraming mababago. Marami ang maiaahon sa kahirapan. Hindi basta-basta magpapatuloy yung mga ganitong pangyayari. Kaya sana lang talaga may mga taong katulad namin na ang gusto naman is hindi naman kami tutol sa sinasabi nilang pag-unlad, pero kung titingnan mo sa agrikultura, malaking bagay or mas mahigit pa sa pag-unlad ang kayang ibigay. Kung sa ginto lang, kung pagkukumparahin ko, wala talagang katumbas yung lupa kaysa sa ginto. Lahat ng pera pwedeng maubos, pero ang lupa, hanggat nagtatanim ka, nandyan yan. Hindi yan mapapagod. So, yun lang po. Ayan. So, lately lang, no, nung feature natin si Mary Ann at maraming good feedback doon sa mga comments at may mga taong gustong tumulong kina Mary Ann. Si Mary Ann po ay siya yung nagdala sa atin kay Tony na isa rin sa mga talagang matatandang farmer dito sa Cruz Naligas. Yan, si Mary Ann, makikita natin sa meet and greet. Yes po. Makikita niyo siya ng personal doon. Salamat kay Sir Jay at saka kay Ma'am Net ng Giant Ocean View doon po sa Cebu. Na-feature ho natin yan nung pumunta ho tayo sa Cebu. Naka-base po sila sa Canada. Pero sabi nila, hindi sila makakarating sa meet and greet natin dahil nasa Canada sila. Pero yung registration nila, dinonate kay Mary Ann. Salamat po. Yeah. Sa nag-donate po, maraming salamat po. At pagpalain pa po kayo ni Lord. Bigyan pa po kayo ng maraming blessings. Ayan. Alright, see you Yes, August 18. Thank you po. Agribusiness, how it works. Grand meet and greet. Doon po sa Gazebo Royal sa Quezon City, Visayas Avenue. Alright. Ay, asan na yung order ko? Ando po yung takay. Naligaw na tayo. Ay, by the way, si Mary Ann ay kababayan natin from Pangasinan. From Rosales, Pangasinan. Aking nanay po. Ayan. At ang school po ni Sir, nag-aral din po ako doon. Oo. Third year high school. Kung saan ako graduate ng high school, nag-aral din si Mary Ann doon. Hindi naman po kami talaga humiling na ng mga material na bagay. Talaga ang pinopokus talaga namin is yung kasiguruhan sa paninirahan at pagsasaka. So yun po yung talagang nais naming lahat dito ng mga farmer po. Thank you, Mary Ann. Thank you din po, sir. Okay, asan na yung takway ko? Kukunin ko lang. Yung takway. Ayan na. Paborito ng lahat. Oo. Mami, bayaran mo na. Magkano lahat? Yung kay Sir Fermo, yung ating na kayo dyan. Oo. 4 na to, di ba? Opo. Mabigat yun. Kaya. Mabigat yan. Tapos yung talbos, wala Talbos. kangkong. Meron. Po. Hindi nga lang siya chubby kasi Magkano lahat yan? 240 lang po. Sama yung talbos. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.